Sa Indonesia, maraming miner ang nagsusugal ng buhay para lamang makakuha nito. Ang pangunahing materyales sa paggawa ng mamahaling furniture na umaabot sa $5,000 ang isa o mahigit sa 278,000 pesos sa pera natin ngayon. Depende sa laki nito. Mga punong nabuhay noong panahon ng mga dinosaur. Pero papaano nga bang ang mga kahoy na ito ay nanatiling buo kahit ilang taon na ang nakalipas? Ito ang tinatawag na petrified wood. Sa Indonesia, maraming miner ang nagsusugal ng buhay para lamang makakuha nito. Ang petrified wood ay isang pangunahing materyales sa paggawa ng mamahaling furniture na umaabot sa $5,000 ang isa o mahigit sa 278,000 pesos sa pera natin ngayon. Depende sa laki nito. Pero kung sa Indonesia ay kailangan pang buwis buhay na hukayin ang mga ito sa ilalim ng lupa, sa isang national park sa Arizona, USA naman, nagkalat lang sa ibabaw ng lupa ang napakaraming petrified wood. Sa national park makikita ang naglalakihang petrified wood na tinatayang halos 200 million years old na. Mga punong nabuhay noong panahon ng mga dinosaur. Kung titingnan, para lang itong mga putol na truso. Ang ilan ay sobrang hahaba pa na para mga puno lang na nakatumba. Pero papaano nga bang ang mga kahoy na ito ay nanatiling buo kahit ilang taon na ang nakalipas? Katulad ng agate house na gawa sa petrified wood na pinaniniwalaang itinayo, higit 900 years na ang nakakaraan. Ang petrified wood ay dating kahoy na naging bato sa loob ng milyon-milyong taon. Makikita ito sa iba't ibang panig ng mundo gaya ng United States at Indonesia. Galing ang salitang petrified sa Greek root na petra na ang ibig sabihin ay bato. Pero paano nga bang naging petrified ang kahoy? Kapag namatay ang mga puno at walang oxygen, hindi agad ito nabubulok. Sa halip ay napipreserve ito habang nababaon sa putik, abon ng bulkan o tubig mula sa hot spring. Sa paglipas ng taon, unti-unting pinapalitan ng silika mula sa tubig sa lupa, ang original na materials ng kahoy, hanggang sa halos 10% na lang ang natira. Kaya kahit naging bato na, ay nananatiling kahoy pa rin ang itsura nito. Kamangha-mangha rin ang makukulay nitong itsura na mula sa trace elements gaya ng iron, manganese at chromium. Pinaghahalo ng mga mineral na ito ang kulay nila, kaya mistulang art ang bawat piraso. Samantala, isa sa pinakamalaking konsentrasyon ng petrified wood sa mundo ay matatagpuan sa Petrified Forest National Park sa Arizona na may lawak na 346 square miles. Noong late Triassic period, mahigit 200 milyong taon na ang nakakalipas, ang lugar ay isa lamang tropical forest na may mga punong umaabot sa 61 meters ang taas at diameters na 2.75 meters. Dahil sa erosion, na-expose ang mga petrified wood at ngayon ay nagkalat sa buong lugar. Noong 1941, tinatayang na sa $200 million o mahigit 11 billion pesos ang halaga ng mga nakalitaw na petrified wood sa parking ito. Hindi pa kasama rito ang mga nakabaon sa lupa. Bukas ang petrified forest sa buong taon pero mas dinarayo kapag full dahil sa banayad na panahon. Mahigpit namang ipinagbabawal sa National Park ang pagkuha at paglipat ng petrified wood. Ang sinumang lalabag ay pagmumultahin na hindi bababa sa $325 o humigit sa 18,000 pesos. Samantala sa Indonesia ay buwis-buhay ang pagmimina nito gamit ang mga martilyo at crowbar. Mababa ang mga minero sa delikadong mga minahan na nasa 10 feet ang lalim at kulang sa ventilation. Bagamat may mga legal na operasyon, lagana pa rin ang illegal na pagmimina dahil sa kawalan ng permit at tamang kagamitan. May mga miners na kumikita ng humigit kumulang sa $840 o nasa 27,000 pesos mula sa 4 na tulinada ang petrified wood. Pero dahil sa hatian sa kita at bayad sa may-ari ng lupa, $60 o 3,000 pesos lang ang kada buwan ang natitira sa bawat isa. Samantala, ang isang petrified wood item sa furniture store na ito sa New York ay nabebenta mula sa halagang $500 hanggang $5,000. Sa kabila ng buwis-buhay na pagsisikap ng mga minero, ang petrified wood ay ibinebenta sa mas mataas na halaga kaysa sa kanilang kinikita. Sa Pilipinas naman, wala pang opisyal na ulat o dokumentasyon tungkol sa pagmimina at pagbebenta ng petrified wood. May ilang piraso nito sa koleksyon ng National Museum of the Philippines, kabilang ang 8 mula sa Cagayan, Iloilo at Mindoro.
Ang petrified wood ay isang patunay na ang mga likas na yaman ay dapat ingatan at ipamana, hindi lamang bilang alaala ng nakaraan, kundi bilang gabay para sa hinaharap. Ikaw, nakakita ka na ba ng petrified wood? Kung nagustuhan nyo ang content natin ngayon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video ito, at para manatiling updated sa atin pang susunod na mga upload, siguraduhin mag-subscribe. I-like na rin ang ating mga videos bilang suporta.